Grabe ang kaso ng kalinisan ng lalaki na ito, takot siyang lapitan ng babae sa bawat date. Never pa siyang nakarelasyon, pinalayas pa siya sa bahay ng babae nung nakikipag-date siya, kakaibang lalaki si Roman, 40 years old na siya at single pa rin. Isang araw, pumunta siya sa isang party ng bisperas ng bagong taon na ginawa ng kanyang matalik na kaibigan at personal na manggagamot. Ngunit bago tumunog ang mga kampana ng bagong taon, ang gusto lang niyang gawin ay tumakas sa party dahil mayroon siyang malubhang kaso ng hypochondriasis. Iniisip na ang mundo ay puno ng mga mikrobyo. At takot humawak ng kahit ano, ayaw pa nga niyang hawakan ang mga riles ng subway. Bago magbagong taon, tradisyonal na ang holican ng mga tao, pero ito ay kadiri para kay Roman. Ginulo niya ang party at na-ospital. Ngunit hindi inisip ng mga doktor na may mali sa kanya at pinalayas siya. Ang kanyang personal na doktor na si Tom ay tinapos ang kanilang pagkakaibigan at iniwan siya sa ulan. Hindi matanggap ang kanyang maruming sarili, nagtungo siya sa botika upang bumili ng disinfectant upang maghugas ng kanyang mga kamay. Kailangan din niyang magdisimpekta bago umuwi at buksan ang kombinasyon ng lock. Nasira niya ang combination lock sa huli, pagdating ni Roman sa bahay niya, ay hindi ito normal na bahay. Isa itong napakalaking botika, buti na lang may matalik siyang kaibigan na kasamahan niya sa ospital. Pero isang gabi nung sila ay pumunta sa bar ang kanyang katrabaho ay hindi sinasadyang uminom ng gamot ni Roman at namatay. Nawala sa kanya ang kaibigang ito na tunay niyang kasama at lalo pa siyang naging malungkot. Sinamahan siya ng kanyang personal na manggagamot na si Tom sa masakit na panahong ito, ngunit ang kanyang hypochondriasis ay nagdulot ng maraming problema para kay Tom at sa kanyang pamilya, kaya pinilit siya ni Tom na makipag-blind date. May nakilala siyang babae nang hindi sinasadya, tinapos niya ang date ng nasusuka. Nang sinubukan niyang umalis, hinalikan siya ng babae, ngunit sa huling sandali ng handa na silang magtalik pinaalis siya ng babae sa kanyang tahanan dahil sa kanyang kakaibang ugali na ayaw kumain ng tahong. Walang pagpipilian si Tom, kundi dalhin siya sa isang refugee camp sa silangang Europa. Habang tinutulungan ng mga refugee ay bumuti ang kanyang hypochondriasis, ngunit noong tinutulungan niya ang isang misteryosong refugee, ninakaw niya ang pasaporte ng lalaki at mga susi at inangkin ang sarili ni Roman. Ang lalaki ay isang pambansang bayani sa silangang Europa, at iniisip ni Anna na si Roman ang bayaning iyon. Palagi siyang kinakausap at inaalagaan, na love at first sight si Roman sa magandang si Anna. Kaya pinili niyang ipagpatuloy ang pagpapanggap na siya ang taong iyon. Dinala siya ni Anna pabalik sa kanyang tahanan, at ang tunay na pambansang bayani ay nanatili sa Parma siya ni Roman. Si Roman ay napakasaya, ang lalaki ay nagdurusa sa matinding kalinisan, siya ay walang asawa sa loob ng mahabang panahon. Sa panahon ngayon nila ni Anna natalo niya ang matinding kalinisan at kumain na ng karne na sa tingin niya noon ay marumi. Unti-unti silang nag-iibigan ni Anna, sa wakas nakipagtalik siya kay Anna, ngunit kinabukasan. Nalaman niyang si Anna ay kapatid ng kaibigan niyang si Tom. Ngunit hindi sinabihan ni Tom si Roman sa harap ni Anna, sinabi ni Tom kay Roman na ang kanyang kapatid na babae ay umiibig sa pambansang bayani, hindi kay Roman. Tumanggi pa rin si Roman na sabihin sa kanya ang totoo. Pagbalik niya sa bahay ni Anna ay inaresto siya ng mga pulis. Siya ay ikinulong at sapilitang ipinatapon, siya ay itinapon sa isang silid na puno ng mga ipis at daga sa isang bansa ng mga refugee, siya ay ganap na gumaling sa kanyang kalinisan at naging mabuting kaibigan ng mga daga sa kulungan. Ngunit si Anna ay nami-miss pa rin si Roman at bumalik kasama ang tunay na pambansang bayani. Upang makapasok sa bilangguan, at si Roman ay nailigtas. Sa panahon ng pagtakas, siya ay naging isang matapang na tunay na lalaki. Si Anna ay naakit sa tunay na Roman, sila ay bumalik sa France. At si Roman ay natagpuan ang kanyang tunay na pagkatao at nagpakasal kay Anna at namuhay ng maligaya magpakailanman. At ang pambansang bayani ay bumalik sa kanyang tahanan. Binago ng pelikula ang isang lalaking may hypochondriasis sa pamamagitan ng isang nakakatuwang hindi pagkakaunawaan. Nauwi siya sa buhay na masaya magpakailanman. Ano ang kailangan nating pagdaanan upang mabago ang ating mga kapintasan para sa kabutihan? At dyan na po nagtatapos ang video mga kapatid. Maraming salamat sa panunood. Hanggang sa muli, goodbye.